Magandang araw, ito ang inyong kusinerang si Tricia. Ako ay magluluto ng tortang tokwa. Ito yung ating tokwa. Durugin natin dito sa ating mixing bowl. Ito, pwede yung gumamit kayo ng tinidor. Pero kung meron kayong food processor, pwedeng gumamit kayo ng food processor para mabilis madurog yung inyong tokwa. Yan po. Gamit ako dito ng 4 na tokwa. Ang iba naman po, gumagamit ng kamay para durugin. Pwede rin po kung kayo merong plastic gloves. Yan. Pag nadurog na po yung tokwa lahat, kailangan pong madurog ito para pag inilagay natin yung ating mga ingredients, ay lumasa doon sa ating tokwa. Mabilis lang itong gawin mga mami at siguradong pag nagluto kayo nito, magugustuhan ito ng inyong mga anak. Ayan po, nadurog na natin yung tokwa natin. Hindi naman po kailangan durog na durog. Yan. Ganyan lang po siya. Oh. Alam niyo bang maraming pwedeng gawin sa tokwa? Hindi lang yung basta ipiprito. Maraming pwedeng gawin sa tokwa at tiyak na magugustuhan ito ng inyong mga anak. Itong aking lulutuing tortang tokwa. Ayan mga mami, nadurog ko na yung ating 4 na pirasong tokwa. After po nito, ilalagay natin yung ating mga ingredients. Ito na po yung ating mga ingredients. Meron tayo ditong carrots. Ginadgad ko na yan. Mas maganda mga mami, gadgarin niyo yung carrots para pinong-pino siya. And then, meron tayo ditong patatas. Ginadgad ko na rin to. At meron tayong sibuyas. Pero po yung ating sibuyas ay hiniwa ko ng maliliit. At kimchi. Yan, lagay natin dito sa ating tokwa. At pag nalagay na natin yan, ito meron tayong 3 itlog. Lagay natin. At maglalagay na rin tayo ng asin. Katamtaman lang po yung nilalagay ko na asin. Hindi ko sinusunod yung kutsara. Minsan kasi maalat. Tapos, ito, meron tayong seasoning. Lagyan natin siya ng seasoning. Yan, lagyan natin lahat yung ingredients para pag hinalo natin, sabay-sabay na sila. Tsaka meron din tayong ito, black pepper. Ayan. Pag nalagay na natin lahat ng ingredients, pwede na natin siyang i-combine. Tinador lang po itong ginagamit kong panghalo. Pwede na to. Napakabango. Pag nahalo na po natin ito, maglalagay din ako dito ng harina. Ayan. Madali lang po siyang haluin. Pag may nakita kayong buo pa, ay durugin nyo na rin. Ayan, mga mami. This time,
Kailangan kong kumuha ng panghalong medyo malaki. This time, mami, maglalagay tayo ng harina. 3 kutsarang harina. Para po kumapit yung ating tokwa pag pinirito. Tsaka 1 kutsarang cornstarch. Then, mix po ulit natin. This time, ito na yung gamit ko. Para mabilis haluin. Yan po, pag nahalo na natin ito, pwede na natin siyang prituhin. At meron na kayong isang masarap na ulam na tortang tokwa. Sabi, natiktik yung butiki. Sabi, pag natiktik daw yung butiki, magsasabi ka daw ng money for me. Totoo ba yun, mga mamsi? Mga naririnig ko lang yun sa mga ibang tao. Ayan, nahalo na natin itong ating mixture, itong ating tortang tokwa. Ang ganda ng kulay. Ganong ating carrots. This time, magpapainit lang tayo ng ating kawali at ating piprituhin itong ating tokwa. Pwede kayo ditong mag-form ng parang bilog. Pero ang gagawin ko po ang form ay yung parang burger patty. Ganun po ang form pag pinirito natin itong ating tokwa. Yan. Ayan mga mami, magpiprito na tayo nitong ating tortang tokwa. Painitin natin ang kawali natin. Tsaka natin lagay itong ating tokwa na torta. This time, lalagay tayo ng cooking oil. Ordinary cooking oil lang po yung gamit ko. Okay lang po yan. Kaysa bibili pa kayo ng mga vegetable oil. Napakamahal. Ayan, mga mami. Pag mainit na yung ating mantika, start tayo maglagay nitong ating. Make sure lang po natin na malinis yung mga ginagawa natin. Ito, yung ating gagamitin pang takal para yung ating mixture ay pare-pareho. Ayan. Maglalagay ako dito sa isang gilid ng ating mixture. Ayan, yung ating tortang tokwa. Ipaplat lang po natin siya ng ganyan para mag-form siya na parang patty. Ising na yung mga manok. Yan, mga idol, mga mami. Paki-comment po kung taga saan kayo para alam ko naman kung hanggang saan ba nakarating itong aking video. At ito pong tortang tokwa, hindi po siya masyadong magastos. Mura lang po yung tokwa, nabibili lang siya ng 6 pesos per piece sa palengke.
Yan. Siguro mga 3 peraso kasya dito sa ating pan. Hindi naman po pwedeng siksikan, magdidikit-dikit siya. Yan, pag nag-brown na po siya, pwede natin siyang baliktarin. Ito na, mga mami. Baliktarin natin. Nabaliktad ko na ito kanina. Kailangan po golden brown yung ating niluluto. Medyo nahirapan ako magbaliktad. Goy. Yun. Yun, golden brown na yung kabila. Ayan, mga mami, oh. Golden brown na. Then, maya-maya po, pwede na natin siyang hanguin. Ito na, jaran. Ito na ang ating tortang tokwa, mga mami, mga idol. Lagay po natin sa isang plato. Alam niyo ba, mga mami, ayan, kung ang inyong mister ay nagbabaon ng pagkain sa trabaho, ito ay pwedeng pambaon. Sa mga anak niyo naman, parang gusto kong mas brown siya. Sa mga anak niyo naman, pwede rin yan pambaon sa school. Ulit natin isa ng ano. Yan. I-flat po natin siya, di ba? Yan po. Yan. Ulitin lang po natin yung ginagawa natin. Yan, hanggang maluto lahat yung ating mixture na tortang tokwa. Pwede kayong gumamit nitong measuring cups para pag nilagay natin dyan sa kawali, bilog na siya o ipaplat na lang. Ayan. Diba, mga mami, ang bilis-bilis lang. Nakakaluto na kayo ng isang masarap na pagkain na hindi masyadong magastos. Ang ginamit ko lang po dito, isang pirasong carrots, isang pirasong patatas, 2 maliit na sibuyas, kapirasong kinchay, at yung ating pampalasa. Ito na, mga mami, oh. Luto na yung ating tokwa. Tortang tokwa. This time, off na natin yung apoy. Ayan. Alam niyo ba, mga mami, kung ilang peraso ang nagawa ko sa 4 na perasong tokwa? Nakagawa ako ng 14 pieces. Ayan. Diba mukha siyang hamburger, pero tokwa lang siya. Ayan, mga mami, mga idol. Ito po ang inyong kusinerang si Tesha. Nagsasabing, God bless sa inyong lahat. Sana naibigan niyo ang aking niluto sa araw na ito at sana po pakishare. Hanggang sa muli. See you on my next video. Kainan na. Bye-bye.